Wala na ang pera. Wala na ang asawa ko. Habang namimilipit ako sa sakit ng panganganak, kinuha ni Carlos ang bawat sentimong pinaghirapan ko para lang ipangluho sa kabit niya. Tinawag niya akong basura, isang mabahong katulong na nakakasawa na. Akala niya, dito na magtatapos ang kwento ko. Ngunit hindi niya alam, ang dugong pumatak sa sahig ng ospital ay siyang magsisilbing tinta para sa panibagong simula ko. Sino nga ba ang huling tatawa? Maghiwalay na tayo, Rosa. Hindi ko na sikmura ang amoy mo, ang itsura mo. Nakakasuka na ang pagmumukha mo. Ang boses ni Carlos ay tila isang malamig na talim na humiwa sa gitna ng silid ng pampublikong ospital, kung saan ang tanging naririnig ay ang maugong na tunog ng lumang bentilador at ang hininga ng mga pasyenteng nag-aagaw buhay. Walang pag-aalinlangan ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Rosa, na nooy basang-basa ng pawis, namimilipit sa bawat bugso ng hilab ng kanyang tiyan. Ang sakit ng panganganak ay tila naging pangalawa na lamang sa hapdi ng mga salitang binitiwan ng asawa. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pilit na inabot ni Rosa ang ilalim ng kanyang unan. Hinahanap ang maliit na puting sobreng naglalaman ng bawat sentimong pinagpuyatan niya sa paglalabada at pagtitinda ng kakanin sa loob ng 9 na buwan. Iyon ang perang pambayad sa kanyang panganganak, ang tanging pag-asa niya para sa ligtas na paglabas ng kanilang anak. Ngunit ang naramdaman ng kanyang mga daliri ay ang malamig na tela lamang ng punda. Ang sobre ay wala na. Tumingin siya kay Carlos, ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang mga magulang, ang lalaking pinaglingkuran niya ng higit pa sa kanyang sarili. Nakita niya ang isang bagong leather jacket na suot nito at sa bulsa nito ay nakasilip ang dulo ng pamilyar na puting sobre. Isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa isipan ni Rosa. Gagamitin ni Carlos ang perang iyon, hindi para sa buhay ng kanilang anak, kundi para sa isang bakasyon sa Boracay kasama si Stella. Carlos, ang pera, ang anak natin. Ang tanging naibulalas ni Rosa sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsamo, mahina at nanginginig. Isang mapang-uyam na tawa ang isinagot ni Carlos bago niya padaskol na inihagis ang isang piraso ng papel sa dibdib ni Rosa. Pirmahan mo ang kasunduan sa paghihiwalay. Huwag mo nang gamitin ang anak natin para gapusin ako. Tutal, hindi ko naman alam kung sa akin ba talaga ang batang yan. Masyado kang madungis, Rosa. Tila isang basahang hindi na dapat pang itabi. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Rosa. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Ang kanyang mga kamay na dati masipag at puno ng pag-asa ay nawalan ng lakas. Dahilan upang malaglag ang munting sapatos ng sanggol na kanyang hinahawakan sa malamig at maduming semento ng ospital. Ang kulay asul na sapatos na may burda pa ng pangalan ng anak ay gumulong palayo, tila sumisimbolo sa pangarap nilang pamilya na ngayoy tuluyan ng nagkadurog-durog. Naramdaman ni Rosa ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang puso. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa labis na panghihina ng kanyang katawan na tila ayaw na ring lumaban. Pinanood niya ang likod ni Carlos habang ito ay naglalakad palayo. Hindi man lang lumingon sa kanya. Hindi man lang nag-alala kung makakaligtas ba siya
o ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong ng pag-asa. Naiwan si Rosa sa gitna ng kawalan, isang kaluluwang sugatan sa isang silid na puno ng hapdi. Sa gitna ng dilim na nagsisimulang bumalot sa kanyang malay, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang nagdurugong puso. Ganito ba talaga ang kapalit ng isang wagas na pagmamahal, ang iwanang duguan, hubad at tila basura sa gitna ng daan? Huwag kang bibitiw, Rosa. Anak, maawa ka sa bata, huwag kang bibitiw. Ang boses ni Lola Carmen ay tila isang malakas na agos ng tubig na humila kay Rosa, pabalik mula sa madilim at malamig na hukay ng kamatayan. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa ilang dekadang pagtatrabaho sa bukid, ay mahigpit na nakakapit sa nanginginig na kamay ng kanyang anak. Sa loob ng puting silid na iyon, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mabilis na paghakbang ng mga nurse ay naging isang malabo at nakalilitong ingay sa pandinig ni Rosa. Ang monitor na kanina ay nagpapakita ng isang tuwid at walang buhay na guhit ay muling nagsimulang gumalaw. Nagpapakita ng mahina ngunit nagpupumilit na pintig. Ang bawat tibok ay tila isang pagsisikap ng kaluluwa ni Rosa na huwag iwanan ang sanggol na naghahanap ng hininga sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa gitna ng labis na paghihirap, isang matinding sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na hindi lamang mula sa sakit ng katawan, kundi mula sa galit at pagnanais na mabuhay para sa kanyang anak. Matapos ang tila walang katapusang oras ng pakikipagbuno sa kamatayan, isang munting tinig ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang unang iyak ni Miguel ay hindi lamang isang hudyat ng bagong buhay. Para kay Rosa, iyon ay isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng mga taong nagnanais na makita siyang bagsak. Nang ilapag ang mainit at maliit na katawan ng sanggol sa kanyang dibdib, ang bawat hapdi sa kanyang katawan ay tila natunaw, napalitan ng isang kakaibang lakas na noon lamang niya naramdaman. Ngunit ang ligaya ng unang yakap ay mabilis na nilamon ng malamig na katotohanan. Pagpasok pa lamang ng isang nurse na may dalang listahan ng mga bayarin, ang init ng pag-asa ay muling naging yelo. Mrs., kailangan na po nating ayusin ang bayad sa laboratorio at ang deposito para sa kwarto. Mayroon na po ba kayong hawak na cash? Kasi kung wala, baka kailangan nating ilipat ang bata sa charity ward at alam nyo naman doon, siksikan at kulang ang kagamitan. Ang sabi ng nurse, sa tono na tila walang pakialam, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang damit ni Lola Carmen. Napatingin si Rosa sa kanyang ina, at ang nakita niya ay ang pagyuko ng balikat ni Lola Carmen sa sobrang hiya. Binuksan ng matanda ang kanyang maliit na pitaka, at doon ay lumabas ang iilang pirasong lukot na barya at ilang daang piso. Ang tanging naiwan matapos nilang bayaran ang pamasahe mula sa probinsya. Ang sobrang dapat ay puno ng pera ay nananatiling isang alaala na lamang ng pagtatraidor ni Carlos. Wala na ang pera namin, nurse. Kinuha ng asawa ko. Ang mahinang tugon ni Rosa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang kaninang mabilis na serbisyo ng mga staff ng ospital ay biglang bumagal. Ang mga ngiti ay napalitan ng matatalim na tingin at bulungan. Tila ba ang kahirapan ni Rosa ay isang nakahahawang sakit na kinatatakutan ng lahat. Naiwan silang mag-ina sa isang sulok. Yakap ang isang sanggol na walang malay na ang kanyang unang higa sa mundo ay sa ibabaw ng utang at kahihiyan. Habang pinagmamasdan ni Rosa ang payapang mukha ng kanyang anak,
Hinaplos niya ang munting pisngi nito. Ang bawat haplos ay isang pangako na kahit wala silang sentimo sa bulsa, hinding-hindi niya hahayaang maging biktima ang kanyang anak ng mundong mapanghusga. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Paano niya palalakihin ang isang bata sa gitna ng ganitong karukaan? Saan siya kukuha ng pambili ng gatas kung ang mismong katawan niya ay tuyot na dahil sa pagod at gutom? Nang gabing iyon, habang ang buong ospital ay balot ng katahimikan, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa higaan ni Rosa. Sa kamay nito ay isang pirasong papel na may nakasulat na numero ng telepono at isang mensaheng magpapabago sa lahat ng kanyang plano. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, tawagan mo ako. Pero may kapalit ang lahat, Rosa. Ano ang ginagawa ng pulubing ito sa harap ng gate ko? Alisin niyo na nga ang duming iyan sa paningin ko, nakakasira ng araw. Ang matinis na boses ni Stella ay pumailan lang sa tahimik at eksklusibong subdibisyon. Tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dangal ni Rosa. Nakatayo si Rosa sa tapat ng isang malaki at marangyang mansyon. Yakap-yakap ang natutulog na si Miguel. Ang init ng sikat ng araw ay tila lalong nagpapakita sa kanyang maputlang mukha, sa kanyang lumang duster na may mga mantsapa ng natuyong dugo mula sa panganganak, at sa kanyang tsinelas na halos manipis na sa kapapalakad. Bumukas ang pintuang bakal at lumabas si Stella. Suot ang isang mamahaling seda na damit at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pang-uuyam habang tinitingnan niya si Rosa mula ulo hanggang paa. Sa likuran niya, sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakatayo si Carlos. Hawak nito ang isang baso ng alak. Malamig ang mga matang nakatingin sa mag-ina. Ngunit hindi nito magawang bumaba o kahit man lang magsalita. Carlos, alam kong nariyan ka. Hindi ako napunta rito para sa sarili ko. Ang sigaw ni Rosa, ang kanyang boses, ay basag at puno ng desperasyon. Ang anak mo, kailangan niya ng gatas, kailangan niya ng gamot. Kahit iyon lang, Carlos, ibigay mo ang para sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Lumapit siya kay Rosa at dinampot ang isang hose ng tubig na ginagamit sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Nang walang babala, binuksan niya ito ng malakas at itinutok ang malamig na agos ng tubig direkta sa mukha ni Rosa. Ang lamig ng tubig ay tila libu-libong karayom na tumusok sa balat ni Rosa. Nabasa ang kanyang buong katawan, pati na ang balot na kumot ni Miguel. Ang sanggol ay nagising at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang munting tinig nito ay puno ng takot at ginaw. Ngunit sa halip na tumigil, lalong nilakasan ni Stella ang pagtatawa. Iyan ang nararapat sa iyo para mahugasan naman ang baho ng kahirapan mo. Ang kutyang sabi ni Stella habang iwinawagayway ang hose. Huwag ka nang babalik dito. Ang perang kinuha ni Carlos ay bayad na sa lahat ng mga taong sinayang niya sa isang tulad mo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security guard para kaladkarin ka palabas. Tumingala si Rosa kay Carlos, umaasang makakakita ng kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang pagtalikod ng lalaki at ang pagsasara ng pinto ng balkonahe. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na itinago ni Rosa para sa kanyang asawa ay tuluyan ng naputol. Ang init ng galit na nagmula sa kanyang kalooban ay mas matindi pa sa lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang katawan. Dahan-dahang tumalikod si Rosa habang ang tubig ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang buhok.
patungo sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyong iyon ay tila pag-iwan sa isang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Hindi siya lumingon. Kahit naririnig pa niya ang mapang-aping tawa ni Stella sa kanyang likuran, huminto siya sa dulo ng kalsada, kung saan ang mga marangyang bahay ay napapalitan na ng mga barong-barong at masisikip na eskinita. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak na nanginginig pa sa ginaw. Sa gitna ng kalsadang iyon, itinaas ni Rosa ang kanyang paningin sa langit at sa kanyang puso ay umukit ang isang panata na kailanman ay hindi mabubura. Mula sa araw na ito, Miguel, wala ka ng ama. Ang bulong niya, ang boses ay matatag at puno ng pait. Hinding-hindi ko nagagamitin ang apelido ng lalaking iyon. Kahit mamatay ako sa pagtatrabaho, bubuhayin kita ng may dangal. At darating ang araw, Carlos. Ikaw naman ang luluhod sa paanan namin. Ang bawat kuskos ni Rosa sa maruming tela ay tila isang parusa na wala ng katapusan. Sa gitna ng kadiliman ng 2:00 ng madaling araw, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang maliit na barong-barong ay ang aandap-andap na liwanag ng isang upos na kandila. Ang kanyang mga kamay ay hindi na katulad ng dati. Ang mga daliri niya ay namumuti na, kulubot dahil sa ilang oras na pagkakababad sa malamig na tubig at matapang na sabon. At ang kanyang mga kuko ay tila ba nababakbak na sa bawat pagpiga ng mga mabibigat na pantalon at kumot. Sa isang sulok ng kanilang maliit na espasyo, nakahiga si Miguel sa ibabaw ng isang manipis at butas-butas na banig. Nagising ang sanggol at nagsimulang umiyak. Isang mahina at paos na iyak na nagpapahiwatig ng gutom. Tumayo si Rosa. Ang kanyang likod ay humahapdi sa sobrang pagod at lumapit sa kanyang anak. Sinubukan niyang pasusuhin ang bata, ngunit kahit anong pilit niya, walang lumalabas na gatas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang sariling tiyan ay matagal na ring kumakalam at ang tanging laman ng kanyang sikmura sa nakalipas na 2 araw ay kape at tira-tirang kanin. Dahan-dahang kinuha ni Rosa ang isang lumang bote ng gatas na nakuha niya mula sa mga donasyon. Wala siyang pambili ng infant formula, kaya't sa gitna ng kanyang pagluha, hinalo niya ang huling kutsara ng asukal sa isang basong maligamgam na tubig. Ang matamis na tubig na iyon ang nagsilbing pansamantalang panlamantian ng kanyang anak. Habang pinapanood niyang dumidede ang sanggol, ang bawat lunok ni Miguel ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao bilang ina. Patawad anak, patawad dahil ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon. Ang bulong niya, habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa pisngi ng bata. Nang sumapit ang umaga, bitbit ang isang malaking balutan ng mga nilabhan. Naglakad si Rosa patungo sa bahay ni Aling Puring, ang pinakamasungit na labandera sa kanilang barangay na nagbibigay sa kanya ng raket. Ngunit dahil sa puyat at panghihina, hindi napansin ni Rosa ang isang malaking butas sa daan. Natapilok siya at ang balutan ng mga puting damit na kakatapos lang niyang paputiin ay bumagsak. Sa maputik na kanal, ang puting tela ay agad na nilamon ng maitim at mabahong putik. Ang puso ni Rosa ay tila tumigil sa pagtibok. Nang makita ni Aling Puring ang nangyari, hindi ito nagdalawang isip na sigawan siya sa harap ng maraming tao. Ano ba namang klaseng tanga ka, Rosa? Alam mo bang mamahalin ang mga telang iyan? Hindi mo na nga maibalik ang perang kinuha ng asawa mo. Pati ba naman ang kabuhayan ko ay sisirain mo? Ang bulyaw ng matanda, bago nito hinablot ang balutan at itinulak si Rosa palayo.
Wala kang makukuhang bayad ngayon. At asahan mong babawasan ko ang susunod mong kita hanggang sa mabayaran mo ang pinsalang ito. Umuwing walang dala si Rosa. Ang kanyang mga tuhod ay may sugat at ang kanyang puso ay puno ng takot. Sa tapat ng kanyang dampa, nakatayo si Mang Goryo, ang kilalang 5 hanggang 6 lender sa kanilang lugar na may hawak na isang piraso ng papel. Rosa, 3 araw ka nang huli sa hulog mo. Alam mo naman ang patakaran dito. Kung hindi ka makakapagbayad bago lumubog ang araw, kukunin ko ang tanging gamit mo rito o kaya naman ay humanap ka na ng ibang matutulugan. Ang banta ni Mang Goryo sa isang malamig na tono. Tumingin si Rosa sa loob ng kanyang dampa. Sa tanging electric fan na nagbibigay ng kaunting ginhawa kay Miguel. At sa mga gamit na halos wala namang halaga. Wala siyang pera, wala siyang makukuhang sahod, at ang kanyang anak ay muling magugutom sa loob ng ilang oras. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, naramdaman ni Rosa ang isang mahigpit na hawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na hindi niya inasahang muling maririnig sa gitna ng kanyang kalugmukan. Mukhang kailangan mo ng tulong, Rosa. Pero gaya ng dati, hindi ito libre. Lumipas ang 5 taon na tila isang mahabang prosesyon ng paghihirap at pagsisikap. Ang munting sanggol na dati ay tubig na may asukal lamang, ang panlaman tiyan. Ngayon ay isang mabilis at maliksing bata na sa bawat galaw ay tila may dalang sariling liwanag. Para kay Rosa, ang bawat guhit ng katandaan sa kanyang mukha at ang bawat kalyo sa kanyang mga palad ay mga medalya ng kanyang pakikipaglaban sa buhay. Sa gitna ng masikip na eskinita ng Barangay Pag-asa, kung saan ang amoy ng kanal ay humahalo sa usok ng mga nagsisibak ng kahoy. Isang kakaibang tunog ang naging pamilyar sa pandinig ng mga kapitbahay. Hindi ito tunog ng away o iyak, kundi ang ritmo ng isang bagay na tumatalbog sa bitak-bitak na semento. Iyon ang tunog ng pangarap ni Miguel. Dahil walang pambili ng tunay na bola, gumawa si Miguel ng sarili niyang bersyon. Gumamit siya ng mga lumang basahan na binalot ng maraming layer ng masking tape hanggang sa maging bilog ito. Ang kanyang ring, isang kalawanging balde na tinanggalan ng puwet at ipinako sa isang kanto ng poste ng kuryente. Sa tuwing isusuot ni Miguel ang bola sa baldeng iyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila ba nasa loob siya ng isang malaking stadium. Isang hapon, habang naglalakad si Rosa, pauwi bitbit ang isang plastik ng mga tirang tinapay mula sa panaderyang pinagtatrabahuhan niya. Dumaan siya sa isang junk shop. Doon, sa ibabaw ng isang tumpok ng mga sirang kagamitan, nakita niya ang isang luma at kupas na bola ng basketball. Ang balat nito ay tuklap-tuklap na at wala na itong hangin. Ngunit para kay Rosa, tila ba nakakita siya ng isang kayamanan. Magkano po ang bolang ito, Mang Enteng? Ang tanong ni Rosa habang hinahaplos ang magaspang na balat ng bola. Ibigay mo na sa akin ang 20 pesos, Rosa. Wala na ring silbi iyan dahil butas na yata. Ang sagot ng matanda, ang 20 pesos na iyon ay dapat sanang pambili ng 2 pirasong itlog para sa hapunan nila ni Miguel. Ngunit nang makita ni Rosa ang kanyang anak na pawis habang naglalaro gamit ang mga basahan, hindi na siya nag-atubili. Binili niya ang bola. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang bata, matiyagang tinagpian ni Rosa ang butas ng bola gamit ang Volcasil at nilinis ito hanggang sa muling lumabas ang kulay kahel na balat nito. Ang kanyang mga daliri ay namula at humahapdi. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi
ay hindi nawawala. Kinabukasan, ang kagalakan ni Miguel ay tila abot langit nang makita ang tunay na bola. Ngunit ang kagalakang iyon ay agad na nabahiran ng pait. Habang naglalaro si Miguel sa tapat ng kanilang dampa, lumapit ang isang grupo ng mas matatandang bata sa pangunguna ni Jojo, ang anak ng may-ari ng pinakamalaking sari-sari store sa kanilang lugar. "Hoy, saan mo nakuha ang basurang iyan? Nakaw lang yata iyan eh." Ang sigaw ni Jojo bago niya marahas na inagaw ang bola mula sa maliit na kamay ni Miguel. "Hindi iyan nakaw. Binili iyan ni Mama para sa akin." Ang matapang na sagot ni Miguel, kahit na ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. "Mama mo, yung labanderang laging amoy pawis? At nasaan naman ang papa mo?" "Ah, wala ka palang papa, di ba?" Sabi ni nanay, "Isa ka lang anak sa labas. Iniwan kayo dahil hindi kayo kailangan." Ang mapait na kutyang sinabi ni Jojo bago niya itinapon ang bola ni Miguel sa malalim at maitim na kanal. Napatigil si Miguel. Ang salitang anak sa labas ay tila isang malakas na sampal na hindi niya maintindihan. Ngunit ang sakit na idinulot nito sa kanyang puso ay sapat na para manginig ang kanyang buong katawan. Habang pinapanood niyang lumulutang ang kanyang tanging laruan sa maruming tubig, naramdaman niya ang isang matinding hiya na tila ba ang buong mundo ay nakatingin sa kanya ng may panghahamak. Hindi alam ni Miguel na sa likod ng pintuan ng kanilang dampa, nakasandal si Rosa. Nakatakip ang kamay sa kanyang bibig upang pigilin ang kanyang mga hikbi. Ang bawat salita ng panlalait na tinanggap ng kanyang anak ay tila mga punyal na humihiwa sa kanyang sariling laman. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay binalot ng isang mabigat na tanong na alam ni Rosa na hindi na niya matatakasan pa. Lumabas siya ng dampa at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na si Miguel, habang ang bata ay nagsimulang magtanong sa isang boses na nakadudurog ng puso. "Mama, totoo ba ang sabi nila? Iniwan ba tayo ni Papa dahil basura lang tayo?" Ang sapatos ni Miguel ay hindi na mukhang sapatos. Tila ba ito ay isang buhay na sugat na pilit na pinagtatakpan. Ang swelas nito ay hiwalay na sa katawan ng tela. Tila isang bibig ng buwaya na humihingal sa pagod sa bawat hakbang ng bata. Sa loob ng silid-aralan, pilit na itinatago ni Miguel ang kanyang mga paa sa ilalim ng upuan. Natatakot na mapansin ng kanyang mga kaklase ang dumi at butas ng kanyang suot, lalo na ngayong araw ng huling laro para sa kampyonato ng liga sa kanilang paaralan. Alam ni Rosa ang tungkol sa sapatos. Nakita niya kung paano ito dahan-dahang nadudurog sa bawat pagtalon ni Miguel sa sementadong court ng barangay. Noong gabi bago ang laban, habang mahimbing na ang tulog ng bata, kinuha ni Rosa ang sapatos at inilapag ito sa harap ng isang maliit na lampara. Wala siyang pambili ng bago. Ang kinita niya sa pagtitinda ng turon ay sapat lamang para sa upa at pagkain. Kinuha ni Rosa ang isang piraso ng lumang interior ng gulong na napulot niya sa talyer ni Mang Ben. Gamit ang isang makapal na karayom at matibay na sinulid na ginagamit sa pagtatahi ng sako, sinimulan niyang tahiin ang swelas pabalik sa tela. Ang bawat tusok ay nangangailangan ng matinding lakas. Ilang beses siyang natusok ng karayom, dahilan upang mamuo ang maliliit na butil ng dugo sa kanyang mga daliri, ngunit hindi siya tumigil. Binuhusan niya rin ng rugby ang bawat bitak, tinitiis ang matapang na amoy na tila ba sumasakal sa kanyang hininga. "Anak, kahit ito lang ang maibigay ko sa iyo, sana ay dalhin ka nito sa panalo." Ang bulong ni Rosa
habang hinahaplos ang magaspang at madikit na balat ng sapatos. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng itim na mantsa at pandikit. Ngunit sa kanyang paningin, ang sapatos na iyon ay tila isang sandata para sa kanyang munting mandirigma. Dumating ang oras ng laro. Ang gymnasium ay puno ng hiyawan at tunog ng mga sapatos na nagkikiskisan sa sahig. Si Miguel ang bida ng kanilang koponan. Sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, ang kanyang bilis ay hindi matapatan. Ngunit sa tuwing tumitingin si Rosa mula sa gilid ng court, nakikita niya ang bawat pag-aalangan sa mukha ng anak. Ang mga kalaban ni Miguel ay suot ang mga pinakabagong modelo ng sikat na brand. Kumikinang at matitibay, habang ang suot ng kanyang anak ay halatang pinagtagpi-tagpi lamang. Sa huling 2 minuto ng laro, tabla ang score. Hawak ni Miguel ang bola. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila sumasalamin sa hirap na pinagdaanan nilang mag-ina. Humakbang siya ng mabilis para sa isang layup. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtalon, naramdaman niya ang isang biglang pagluwag sa kanyang kaliwang paa. Ang sinulid na itinahi ni Rosa ay hindi nakayanan ang tindi ng puwersa. Ang swelas ay tuluyang nabakbak at sumabit sa semento. Naging dahilan upang mawalan ng balanse si Miguel sa hangin. Ang katawan ng bata ay bumagsak ng malakas sa matigas na sahig, habang ang bola ay tumalbog palayo. Ang katahimikan ay bumalot sa buong gymnasium nang makita ng lahat ang sapatos ni Miguel na tuluyan ng nawasak. Inilalantad ang kanyang medyas na butas din sa dulo. Tumakbo si Rosa patungo sa gitna ng court. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot at hiya para sa kanyang anak. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Miguel. Hindi dahil sa sakit ng pagkakabagsak, kundi dahil sa matinding kahihiyang nararamdaman nito sa harap ng maraming tao. Ang mga tawa ng ilang manunood ay tila mga latigo na humahagupit sa pandinig ni Rosa. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Hawak-hawak ang kanyang kaliwang paa na tila ba napilay. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at paghihirap. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na mukha ang nakita ni Rosa sa dulo ng bleachers. Isang lalaking nakasuot ng salamin at mamahaling polo na may hawak na kamera. Ang lalaking iyon ay hindi si Carlos. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito kay Miguel, isang tingin na puno ng paghusga at tila ba nakakita ng isang kawawang nilalang, ay nagpaalala kay Rosa sa sakit ng nakaraan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rosa, isang opisyal ng laro ang lumapit at itinaas ang kanyang kamay. Itinuturo ang orasan na hindi na tumatakbo. Ang pagkakataon ni Miguel ay tila naglaho kasama ng kanyang nasirang sapatos. Ngunit ang mas nakatatakot na revelasyon ay naghihintay sa labas ng gymnasium, kung saan isang itim na sasakyan ang nakaparada. At sa loob nito ay isang taong matagal nang hindi nagpapakita, naghihintay na muling guluhin ang kanilang tahimik na mundo. Ang amoy ng maligamgam na tubig na may asin ay humahalo sa amoy ng lumang gasera sa loob ng kanilang maliit na dampa. Dahan-dahang inilubog ni Rosa ang namamagang paa ni Miguel sa palanggana. Tinitiis ang bawat impit na daing ng anak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pader na unti-unting kumakapal. Bawat segundo ay puno ng bigat ng pagkatalo at kahihiyang dinanas sa court. "Ma, ayaw ko na." Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong paligid.
Huminto si Rosa sa pagpunas sa paa ng anak at tumingala. Nakita niya ang mukha ni Miguel. Hindi na ito ang mukha ng batang puno ng pangarap, kundi isang mukha na tila pagod na sa pakikipaglaban sa mundong wala namang ibinibigay sa kanila, kundi pait. Anong sinasabi mo, Miguel? Isang laro lang iyon. Lahat ng manlalaro ay nadarapa. Ang mahinahong sagot ni Rosa. Bagaman ang kanyang puso ay nagsisimula ng kabahan. Hindi lang ito tungkol sa laro, ma. Tingnan mo ang mga kamay mo. Marahas na hinawakan ni Miguel ang mga palad ni Rosa. Inilalantad ang mga sariwang sugat at mantsa ng pandikit mula sa pagtatahi ng sapatos kagabi. Nagkakandakalyo ka na. Nagpapakamatay ka sa trabaho para lang makapaglaro ako gamit ang basurang sapatos. Pinagtatawanan tayo, ma. Kinakaawaan tayo. Ayaw ko nang maging pabigat. Bukas, sasama ako kay Mang Goryo. Magkakargador ako sa palengke. Mas kailangan natin ng bigas kaysa sa basketball. Chin, isang matunog na sampal ang bumasag sa desperasyon ni Miguel. Ang tunog ng palad ni Rosa na tumama sa pisngi ng anak ay tila isang kulog sa loob ng maliit na silid. Napatigil ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang hawak ang kanyang pisngi. Ngunit sa halip na galit, nakita niya ang mga luhang tuluyan ng umagos mula sa mga mata ng kanyang ina. Mga luhang hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkadurog ng kanyang pangarap para sa anak. Huwag mong sabihin sa akin na ang lahat ng pagod ko ay mauuwi lang sa pagiging kargador mo. Ang boses ni Rosa ay nanginginig sa matinding emosyon. Miguel, ang basketball ang tanging paraan para hindi ka matulad sa akin. Para hindi ka matulad sa tatay mong walang kwenta. Kapag sumuko ka, parang pinatay mo na rin ako. Ang bawat sugat sa kamay ko ay hindi ko nararamdaman dahil alam kong balang araw, iaangat mo tayo rito. Huwag mong ipagkait sa akin ang tanging pag-asa na meron ako. Niyakap ni Rosa ang kanyang anak ng mahigpit. At doon ay sabay silang humagulgol sa dilim. Ang pagyakap na iyon ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Isang pangako na kahit gaano kahirap ang daan, hindi nila bibitawan ang isa't isa. Ngunit ang kanilang pagdadalamhati ay naantala nang makarinig sila ng mga hakbang sa labas ng kanilang pinto. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa tuyong lupa ay tila hindi nagmula sa sinuman sa kanilang barangay. Isang kumatok ng 3 beses sa kanilang mahinang pinto na gawa sa plywood. Nang buksan ni Rosa ang pinto, tumambad sa kanya ang lalaking nakita niya sa gymnasium. Ang lalaking may hawak ng kamera at mamahaling polo. Sa malapit na distansya, nakita ni Rosa ang kinang ng isang gintong relo sa kamay nito. Magandang gabi. Ikaw ba ang ina ni Miguel? Ang tanong ng lalaki sa isang formal at seryosong tono. Ako si Coach Rick. Nakita ko ang laro ng anak mo kanina. Sa kabila ng nangyari sa sapatos niya, nakita ko ang isang bagay na bihirang makita sa mga manlalaro ngayon. Ang pusong hindi sumusuko hanggang sa huling segundo. Inilabas ng lalaki ang isang card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Rosa. Ang card ay may logo ng isang prestihiyosong universidad sa Manila. Gusto ko siyang bigyan ng scholarship. Pero bago ang lahat, kailangan kong malaman ang isang bagay. Ang sabi ng coach, habang ang kanyang tingin ay lumipat kay Miguel na nakikinig sa likuran. May nagpadala sa akin dito. Isang tao na matagal nang sumusubaybay sa inyo mula sa malayo. Rosa, kilala mo ba ang isang lalaking nagngangalang Carlos Sandoval? Ang pangalang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Rosa. Naging dahilan
upang manginig ang kanyang buong katawan at mabitawan ang hawak na card. Ang past na pilit niyang ibinaon sa limot ay biglang humarap sa kanya sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Tila nawala ng hangin sa loob ng maliit na dampa nang mabanggit ang pangalang iyon. Ang card na iniabot ni Coach Rick ay nanatiling nakahiga sa maduming sahig. Isang maliit na piraso ng papel na tila naging isang dambuhalang pader sa pagitan ni Rosa at ng kanyang kinabukasan. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naging matigas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang halong takot at matinding pagkamuhi. Umalis na kayo. Wala kaming kailangan mula sa kanya. Ang boses ni Rosa ay naging malamig pa sa yelo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Rosa, sandali lang. Hindi ako nagtatrabaho para kay Carlos Sandoval. Ang mabilis na paliwanag ni Coach Rick. Ang kanyang mga palad ay nakataas bilang tanda ng kapayapaan. Isa akong scout ng universidad. Nakita lang niya ang isang video ni Miguel na naglalaro sa kalsada at ipinadala niya sa akin ang link. Iyon lang. Ang desisyon para sa scholarship ay nanggaling sa board, hindi sa kanya. Huwag mong hayaang ang galit mo sa isang tao ay maging hadlang sa paglipad ng anak mo. Napatingin si Rosa kay Miguel. Ang bata ay nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata ay palipat-lipat sa kanyang ina at sa coach. Nakita ni Rosa ang isang bagay sa mga mata ni Miguel na nagpadurog sa kanyang paninindigan. Isang munting kislap ng pag-asa. Isang pagnanais na makatakas sa siklo ng gutom at paghihirap na tila ba nakatadhana na sa kanila. Ang scholarship na ito ay hindi lamang tungkol sa basketball. Ito ay tungkol sa edukasyon, sa pagkain, at sa pagkakataong makatayo ng pantay sa mga taong humahamak sa kanila. Dahan-dahang yumuko si Rosa at pinulot ang card. Ang pagpulot niyang iyon ay tila pagtanggap ng isang mabigat na krus. Ngunit para kay Miguel, handa siyang pasanin ang kahit anong bigat. Sa loob ng sumunod na ilang buwan, ang buhay ng mag-ina ay tila naging isang mabilis na agos ng pagbabago. Mula sa madilim na eskinita ng barangay, dinala si Miguel sa isang malaki at modernong universidad. Ang bawat araw ni Rosa ay naging mas abala. Upang makasabay sa mga pangangailangan ni Miguel na hindi sakop ng scholarship, nagdoble kayod siya. Sa umaga ay naglalabada. Sa hapon ay nagtitinda ng kakanin. At sa gabi ay nagtatrabaho bilang janitress sa isang maliit na mall. Ngunit sa kabila ng pagod, ang bawat hapdi ng kanyang likod ay napapawi sa tuwing makikita niya si Miguel na suot ang kanyang bagong uniforme, isang malinis at puting polo na may selyo ng universidad, ang unang pares ng tunay na sapatos na pang-basketball ni Miguel ay dumating bilang bahagi ng scholarship fund. Nang buksan ni Miguel ang kahon, ang amoy ng bagong leather at goma ay tila isang pabango ng tagumpay. Hinaplos ni Rosa ang sapatos. Inaalala ang gabi nang tahiin niya ang luma at sirang sapatos ng anak gamit ang pandikit at rugby. Ang pagkakaibang iyon ay tila isang patunay na ang langit ay nakikinig din sa kanyang mga dalangin. Lumipas ang mga taon. Si Miguel ay naging isang agila sa court. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang umaling-aungaw sa mga sports news. Ang bawat layup, bawat dunk at bawat panalong tira niya ay iniaalay niya sa kanyang ina. Si Rosa, sa kabila ng kanilang unti-unting pag-angat, ay nanatiling mapagkumbaba. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging alerto.
naghahanap sa bawat sulok ng stadium ng isang aninong. Ayaw na niyang makita pang muli isang gabi matapos ang isang malaking laro kung saan itinanghal si Miguel bilang most valuable player. Isang hindi kilalang messenger ang nag-iwan ng isang bouquet ng mga bulaklak sa locker room ni Miguel. Walang card na nakalakip, ngunit sa loob ng mga bulaklak ay may isang maliit na piraso ng lumang tela. Isang bahagi ng asul na sapatos ng sanggol na nawala sa ospital 20 taon na ang nakalilipas. Nang ipakita ito ni Miguel kay Rosa, ang bawat kulay sa mukha ng ina ay naglaho. Ang nakaraan ay hindi lamang basta sumusubaybay. Ito ay dahan-dahan ng humahakbang papalapit, handang bawiin ang lahat ng itinanim ni Rosa sa pamamagitan ng kanyang pawis at luha. Sa labas ng unibersidad, sa loob ng isang madilim na sasakyan, isang lalaki ang dahan-dahang nagbaba ng bintana. Ang kanyang buhok ay may mga bakas na ng puti, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng gabing iniwan niya ang kanyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Nandito na ako. Panahon na para makuha ko ang sa akin. Ang tagumpay ay isang uri ng paghihiganti na hindi nangangailangan ng dahas, kundi ng katahimikan at ningning na sapat na upang bulagin ang mga taong minsang nagmaliit sa atin. Sa loob ng naglalakihang Coliseum sa ibang bansa, ang hiyawan ng libu-libong tao ay tila isang dambuhalang alon na yumanig sa bawat sulok ng gusali. Ang bawat sigaw ng pangalan ni Miguel ay naging isang masigabong himig ng pagkilala sa kanyang galing. Sa gitna ng court, ang pawis na dumadaloy sa mukha ni Miguel ay kumikinang sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Tila ba bawat patak nito ay katumbas ng bawat luhang ibinuhos ng kanyang ina noong sila ay wala pang makain. Sa isang iglap, gamit ang isang mabilis na pag-ikot at isang napakataas na lundag, isinuot ni Miguel ang bola sa ring sa huling segundo ng laro. Ang tunog ng buzzer ay naging hudyat ng kanyang ganap na pagluklok bilang isang pandaigdigang bituin mula sa pinaka-prestihiyosong upuan sa VIP section. Nakatayo si Rosa. Hindi na siya ang babaeng may amoy ng sabon at pawis. Hindi na siya ang losyang na asawang pinagtabuyan sa harap ng isang mansyon. Nakasuot siya ng isang eleganteng terno na gawa sa pinong tela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos. At ang kanyang mukha ay kababanaagan ng isang klaseng ganda na tanging panahon at katatagan lamang ang makakapagbigay. Hinawakan niya ang kwintas na perlas na regalo sa kanya ni Miguel. Ang mga perlas na tila mga butil ng luha na naging bato dahil sa tibay. Sa bawat pagpalakpak ni Rosa, nararamdaman niya ang lambot ng kanyang mga palad. Ngunit sa kanyang isipan, hindi kailanman nawala ang alaala ng mga kalyo at sugat na naging pundasyon ng sandaling ito. Samantala, sa isang madilim at masikip na paupahang kwarto sa isang sulok ng Maynila, ang amoy ng murang alak at usok ng sigarilyo ay tila sumasakal sa hanging nananatili sa loob. Nakaupo si Carlos sa tapat ng isang lumang telebisyon na may malabong signal. Ang kanyang katawan ay tumpok na lamang ng mga buto at balat. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait. Wala na ang kanyang kisig. Wala na ang kanyang kayabangan. Matapos siyang ubusin at iwanan ni Stella nang makuha nito ang lahat ng kanyang kayamanan, si Carlos ay naging isang anino na lamang ng lalaking dati ay tinitingala. Nang lumitaw ang malaking mukha ni Miguel sa screen, kasama ang pagyakap nito kay Rosa pagkatapos ng laro, naramdaman ni Carlos ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Isang hapdi na mas masakit pa
sa gutom na nararamdaman niya. Ang batang tinawag niyang basura, ang batang kinuwestiyon niya ang pagkatao, ay ngayon ay ang mukha ng tagumpay na tinitingala ng buong mundo. At ang babaeng tinawag niyang mabaho, ay ngayon ay ang reyna sa piling ng isang hari. Anak ko iyan. Ang dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat niya. Ang bulong ni Carlos sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Ngunit ang pagsisising iyon ay may halong muling pag-usbong ng kanyang sakim na pagnanasa. Kinuha niya ang isang lukot na pahayagan kung saan nakalimbag ang balita tungkol sa pagbabalik ng mag-ina sa Pilipinas para sa isang charity event. Hinaplos ni Carlos ang larawan ni Miguel, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil nakita niya sa tagumpay ng anak ang tanging paraan upang makaalis siya sa kumunoy ng kahirapan na kinasadlakan niya. Alam niyang sa kultura ng mga Pilipino, ang utang na loob ay isang makapangyarihang sandata na maaari niyang gamitin. Hindi mo ako pwedeng pabayaan, Miguel. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ako ang dahilan kung bakit ka narito. Ang sabi ni Carlos, habang ang isang madilim na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang tila bungo ng mukha. Bumangon siya mula sa kanyang maduming higaan at sinimulang ayusin ang kanyang tanging natitirang disenteng damit. Sa kanyang isipan, binubuunan niya ang isang dula. Isang dula ng isang amang nagkasala, nagdusa, at ngayon ay naghahanap ng kapatawaran. Ngunit sa likod ng bawat peking luha na kanyang ihahanda, naroon ang isang lason na plano upang angkinin ang yaman at pangalang kailanman ay hindi niya pinaghirapan. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong na yero. Lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Habang si Rosa ay nagdiriwang sa gitna ng mga liwanag at kagalakan, isang dambuhalang bagyo ang dahan-dahang lumalapit sa kanilang pintuan. Dala ang mga multo ng nakaraan na handang sumira sa kapayapaang kay tagal nilang ipinaglaban. Wala ka ng silbi sa akin, Carlos. Tumingin ka sa salamin, mukha ka ng bangkay na naglalakad. Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa isang lalaking kahit pambili ng sariling gamot ay wala? Ang mga salitang iyon ni Stella ay tila isang malamig na balde ng tubig na isinaboy sa mukha ni Carlos. Nakahiga si Carlos sa sahig ng isang madilim na apartment. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lagnat at gutom. Ang dating mansyon na tinitirhan nila ay wala na. Naisang lana ito at ang lahat ng pera ay dahan-dahang hinigup ni Stella sa mga sugal at luho. Hanggang sa tanging ang mga dingding na may bakbak na pintura na lamang ang natira sa kanila. Pinanood ni Carlos ang bawat galaw ni Stella habang inilalagay nito ang huling piraso ng kanyang mga alahas sa loob ng isang mamahaling bag. Iyon ang mga alahas na binili ni Carlos gamit ang perang dapat ay para sa kinabukasan ni Miguel. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang tuyot na lalamunan nang maalala niya kung paano niya itinaboy si Rosa noon para sa babaeng ito. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Rosa ay tila bumabalik sa kanya ngayon bilang isang sumpa. Stella, huwag mo akong iwan. Wala na akong matutuluyan. Ang pagsamo ni Carlos, ang kanyang boses, ay tila isang kalansing ng mga tuyong dahon. Ngunit ang tanging isinagot ni Stella ay ang tunog ng malakas na pagsasara ng pinto. Isang tunog na nag-iwan kay Carlos sa gitna ng nakabibinging katahimikan at kadiliman. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang dangal ay tuluyan ng gumuho. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at higit sa lahat, wala siyang pamilyang babalikan. Lumipas ang ilang buwan. Si Carlos ay naging isang anino sa mga lansangan ng Maynila. Ang kanyang mga damit ay naging basahan
at ang kanyang balat ay naging kasing kulay ng alikabok sa kalsada. Isang hapon, habang naghahalungkat siya sa isang tumpok ng mga basura sa tapat ng isang convenience store, isang makintab na magazine ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa cover ng magazine, nakita niya ang isang larawang tila ba isang panaginip. Naroon si Rosa, nakatayo sa tabi ni Miguel sa loob ng isang napakaganda at modernong bahay. Ang pamagat ng artikulo ay malalaking titik. Ang reyna sa likod ng kampeon. Ang inspiring na kwento ni Rosa at Miguel. Doon nakasulat ang bawat detalye ng tagumpay ni Miguel. Ang kanyang mga kontrata sa ibang bansa, ang kanyang mga donasyon, at ang bagong tirahan nila sa isang eksklusibong subdibisyon. Ang mga kamay ni Carlos ay nanginginig habang binabasa ang pangalan ng subdibisyon. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang gutom na nararamdaman niya sa sikmura ay biglang napalitan ng isang desperadong plano. Sa kanyang isipan, ang bawat bitak sa dingding ng bahay ni Rosa ay isang pagkakataon para sa kanya. Hindi niyo ako pwedeng talikuran ng ganito lang. Ang bulong ni Carlos, ang kanyang boses, ay puno ng pait at inggit. Ako ang nagbigay sa inyo ng pangalan. Kung wala ako, wala kayo sa kinalalagyan niyo ngayon. Gamit ang kanyang huling lakas, nagsimulang maglakad si Carlos. Tinahak niya ang mahabang kalsada patungo sa lugar na nakasulat sa magazine. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang hari na nagtatapon ng basura. Siya ang basurang nagpupumilit na bumalik sa loob ng bahay. Nang sumapit ang gabi, nakarating siya sa tapat ng naglalakihang pintuang bakal ng bagong tahanan ni Rosa. Ang bawat detalye ng mansyong iyon ay sumisigaw ng yaman at kapayapaan. Isang kapayapaang ninakaw niya sa kanila. 20 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Carlos ang malamig na bakal ng gate. At sa kanyang isipan ay nakita niya ang mukha ni Rosa nang buhusan ito ng tubig ni Stella. Isang mapanlinlang na luha ang pumatak sa kanyang pisngi habang inihahanda niya ang kanyang sarili sa isang huling pagkakataon. Alam niyang sa kultura ng mga Pilipino, hindi matatanggihan ng isang anak ang kanyang ama. Gaano man ito kasama. Miguel, Rosa, nandito na ang papa niyo. Ang bulong niya bago siya dahan-dahang bumagsak sa tapat ng gate. Sinisiguradong makikita siya ng mga security camera sa unang sikat ng araw. Isang bitag ang inihanda ng isang amang walang puso, handang gamitin ang huling sandali ng kanyang buhay upang sirain ang katahimikang kay tagal binuo ng mag-ina. Ang hamog ng madaling araw ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa nangangatog na katawan ni Carlos. Nakasandal ang kanyang ulo sa matigas at malamig na rehas ng gate, habang ang kanyang bawat hininga ay naglalabas ng manipis na usok sa hangin. Ang kanyang mukha na puno ng uban at dumi ay tila isang mapa ng mga pagkakamali at pagsisisi. Sinadya niyang huwag maglinis ng katawan. Gusto niyang makita nila ang bawat bakas ng kanyang paghihirap dahil alam niyang ang awa ang tanging susi na natitira sa kanya. Sa loob ng mansyon, sa gitna ng bango ng sariwang kape at bagong luto na almusal, nakatayo si Miguel sa harap ng isang malaking salamin. Isinusuot niya ang kanyang mamahalin at maayos na polo, handa para sa isang press conference. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay binuwag ng tawag mula sa intercom ng kanilang security. Sir Miguel, mayroon pong isang matanda rito sa labas. Kanina pa po nakahiga sa tapat ng gate. Mukhang masama po ang pakiramdam at tinatawag po ang pangalan nyo.
Ang ulat ng security guard sa kabilang linya, isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng bahay. Tinatahak ang malapad na driveway na napapalibutan ng mga luntiang halaman. Nang bumukas ang dambuhalang pintuang bakal sa pamamagitan ng isang dekuryenteng mekanismo, bumungad sa kanya ang isang tanawing kailanman ay hindi niya inasahan. Doon sa gitna ng semento, nakaluhod ang isang lalaking tila kinuha mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang mga bangungot. "Miguel, anak ko." Ang boses ni Carlos ay tila isang kalansing ng mga basag na bote. Mahina at nanginginig na patigil si Miguel. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa lupa. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang lalaking nasa mga lumang larawan ni Rosa. Ang lalaking naging dahilan ng bawat luhang nakita niyang pumatak sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit sa halip na isang halimaw, ang nakita niya ay isang tila basang sisiw na nagmamakaawa. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Ang tanong ni Miguel. Bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, ay alam na niya ang sagot. "Ako ang iyong ama, Miguel. Patawarin mo ako. Nagkasala ako, nagbulag-bulagan ako." Ang bawat hikbi ni Carlos ay tila pinag-aralan. Bawat luha ay pumatak sa tamang sandali. "Wala na akong matutuluyan, anak. Pinagtabuyan ako ng mundo. Ang tanging hiling ko lang ay makita ka, mahawakan ka, bago man lang ako mawala sa mundong ito. Huwag mo akong itaboy gaya ng pagtaboy ko sa inyo noon." Parang awa mo na. Naglakad papalapit si Carlos, dahan-dahang gumagapang sa semento hanggang sa maabot niya ang sapatos ni Miguel. Ang kanyang maduming kamay ay humawak sa mamahaling balat ng sapatos. Isang tagpong tila ba isang parodiya ng nakaraan. "Anak, may karapatan ako sa iyo. Ang dugo ko ang nananalaytay sa iyo. Hindi mo pwedeng talikuran ang sarili mong ama na ganito ang kalagayan. Ang Diyos na ang humusga sa akin, huwag mo na akong dagdagan pa." Ang dagdag pa ni Carlos, gamit ang pinakamatalim na sandata ng pagmamanipula. Ang utang na loob at takot sa Diyos. Hindi alam ni Miguel ang gagawin. Ang galit na itinanim niya sa loob ng 20 taon ay tila nakikipagbuno sa isang natural na nararamdamang awa para sa isang matanda at may sakit na tao. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng mga yabag mula sa kanyang likuran. Lumabas si Rosa mula sa mansyon. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at dignidad. Ngunit nang makita niya ang lalaking nakaluhod sa paanan ng kanyang anak, ang kanyang buong mundo ay tila nayanig. Ang bawat alaala ng sakit sa ospital, ang bawat patak ng tubig na ibinuhos sa kanya ni Stella, at ang bawat gabing gutom, silang mag-ina ay muling nagbalik sa kanyang isipan na tila isang naglalagablab na apoy. "Rosa. Rosa. Ang mahal ko." Ang boses ni Carlos ay naging mas malambing, puno ng mapanlinlang na pagsisisi. Tumingin si Rosa kay Carlos, pagkatapos ay kay Miguel. Nakita niya ang pagkalito at pag-aalangan sa mga mata ng kanyang anak. Doon niya na-realize ang tunay na laro ni Carlos. Hindi ito paghingi ng tawad, kundi isang sistematikong pagwasak sa kapayapaang pinaghirapan nila sa loob ng 2 dekada. "Tumayo ka riyan, Carlos." Ang boses ni Rosa ay kasing talim ng isang espada. Walang bahid ng awa. "Huwag mong dungisan ang sapatos ng anak ko ng iyong mga kasinungalingan."
Ngunit bago pa man makasagot si Carlos, isang liwanag mula sa isang kamera ang kislap mula sa di kalayuan. Isang grupo ng mga paparazzi at reporter na tila ba naitimbrehan ng maaga ang biglang lumitaw mula sa mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Miguel, totoo bang pinababayaan mo ang iyong amang may sakit habang ikaw ay namumuhay sa karangyaan? Ang sigaw ng isang reporter habang itinutok ang mikropono sa kanila. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. Ang kahihiyan ni Carlos ay naging isang pampublikong tuntunan. At ang bawat desisyon ni Miguel sa mga susunod na sandali ay maaring maging dulo o simula ng kanyang kinabukasan. Ang nakasisilaw na kislap ng mga kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa gitna ng isang madilim na bagyo. Ang bawat tanong ng mga reporter ay tila mga palasong may lason, mabilis at walang habas na tumitira sa dangal ni Rosa at Miguel. Sa harap ng mga lens ng kamera, ang anyo ni Carlos, na marumi, payat, at tila hihingalo na, ay naging isang mabisang sandata para sa isang pampublikong pagbitay. Miguel, totoo bang wala kang utang na loob sa iyong ama? Paano mo natitiis na makita siyang ganito habang nakatira ka sa palasyo? Ang sigaw ng isang reporter ay umaling-aungaw sa buong kalsada, habang ang mga dumadaang tao ay nagsisimula na ring huminto at maglabas ng kanilang sariling mga telepono upang kumuha ng video. Naramdaman ni Rosa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ni Miguel, ang bata na pinalaki niya sa pagmamahal at takot sa Diyos, ay ngayon ay nakapiit sa pagitan ng kanyang madilim na nakaraan at ng kanyang makinang na kinabukasan. Ang katahimikan ni Miguel ay binibigyang kahulugan ng mga tao bilang pag-amin sa kasalanan. Mga kababayan, huwag niyo pong sisihin ang anak ko. Ang boses ni Carlos ay biglang lumakas, puno ng pagkukunwari habang nakatingin sa mga kamera. Kasalanan ko ang lahat. Iniwan ko sila dahil akala ko ay mas mapapabuti sila nang wala ako. Nagpadala ako ng pera sa abot ng makakaya ko, ngunit marahil ay hindi sapat. Patawarin mo ako, Miguel, kung naging mahina ang iyong ama. Ang kasinungalingang iyon ay tila isang malakas na sampal kay Rosa. Nagpadala ng pera. Gustong sumigaw ni Rosa, gustong sabihin sa buong mundo na ang tanging ipinadala ni Carlos ay sakit, gutom, at kahihiyan. Ngunit alam ni Rosa na sa sandaling magalit siya ang lalabas na kontrabida sa paningin ng publiko. Ang bawat salita ni Carlos ay maingat na pinili upang palabasin na siya ay isang amang nagkamali, ngunit nagsikap. Isang naratibong gustong-gusto ng mga taong mahilig sa drama. Mama, kailangan nating gawin ang tama. Ang imahe ko, ang mga endorsement ko. Ang bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang bawat kontrata ni Miguel ay may morality clause. Isang maling galaw at ang lahat ng pinaghirapan nila ay maglalaho na tila bula. Hindi mo siya pwedeng papasukin, Miguel. Sisirain niya ang buhay nating muli. Ang mariing sagot ni Rosa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng anak. Ngunit ang presyur ay lalong tumindi. Ang mga komento sa live stream ng mga reporter ay nagsisimula ng mapuno ng mga salitang walang puso, arogante, at nakalimot sa pinanggalingan. Ang tagumpay ni Miguel na dating pinagmamalaki ng bansa ay ngayon ay unti-unti nang binabahiran ng maling akala. Dahan-dahang lumapit si Carlos sa paanan ni Miguel at doon, sa harap ng lahat, ay isinagawa niya ang kanyang pinakamapanlinlang na galaw.
Sinubukan niyang tumayo, ngunit tila nawalan siya ng lakas at dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa semento. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Carlos, ang tanging naisigaw ni Rosa, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil alam niyang ito na ang huling bitag. Tumawag kayo ng ambulansya. Sir Miguel, kailangang madala ang tatay niyo sa loob. Ang sigaw ng security guard na nakuha na rin ang simpatiya para sa matanda. Dahil sa takot sa mas malalang pampublikong backlash, walang nagawa si Miguel kundi ang buhatin ang nanghihinang katawan ni Carlos. Habang binubuhat ni Miguel ang kanyang ama, nakita ni Rosa ang isang mabilis at palihim na ngiti sa gilid ng mga labi ni Carlos. Isang ngiting nagsasabing nakuha na niya ang kanyang gusto. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Dala ang lason na dahan-dahang wawasak sa kanilang kapayapaan. Habang ang pintuang bakal ay nagsasara sa likuran nila, naramdaman ni Rosa na ang bahay na dapat ay kanilang kanlungan ay naging isang bilangguan. Sa loob ng malawak na salas, inilapag ni Miguel si Carlos sa malambot na sofa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas nakabibingi kaysa sa ingay ng mga reporter sa labas. Tumingin si Rosa sa kanyang anak at nakita niya ang isang estranghero. Ang takot ni Miguel na mawala ang kanyang katanyagan ay naging mas matimbang kaysa sa katotohanan ng kanilang nakaraan. Miguel, ano ang ginawa mo? Ang tanong ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Wala akong pagpipilian, ma. Kung hindi ko siya pinapasok, bukas ay tapos na ang karir ko. Ang sagot ni Miguel nang hindi tumitingin sa kanyang ina. Sa isang sulok ng sofa, dahan-dahang iminulat ni Carlos ang kanyang mga mata. Wala na ang panghihina, wala na ang hirap. Tumingin siya sa paligid ng marangyang salas, sa mga chandelier at sa mga mamahalin na kagamitan. Isang madilim na kislap ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata habang tumitingin siya kay Rosa. Nandito na ako, Rosa, at sa pagkakataong ito, hinding-hindi niyo na ako mapapaalis. Ang bulong ni Carlos, ang boses ay puno ng ngit-ngit. Ngunit bago pa man makasagot si Rosa, isang tunog ng telepono ang bumasag sa tensyon. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ito ni Rosa, narinig niya ang boses ng isang babae na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses na may dalang bagong panganib. Rosa, akala niyo ba ay si Carlos lang ang babalik? Sabihin mo sa magaling mong anak, mayroon akong mga dokumento na magpapatunay na ang lahat ng yaman niyo ay galing sa Pandaraya. Maghanda kayo. Ang boses ay kay Stella. At ang laban para sa kanilang buhay ay bago pa lamang nagsisimula. Akala mo ba ay ganoon kadaling ibaon sa limot ang nakaraan, Rosa? Nagkakamali ka dahil sa bawat sentimong kinikita ng anak mo, may nakalaan na bahagi para sa akin. Ang halakhak ni Stella sa kabilang linya ay tila mga bubog na pumasok sa pandinig ni Rosa. Matalas at nagiiwan ng sugat. Ang boses na iyon na dati ay puno ng pagmamayabang habang itinataboy siya sa harap ng mansyon, ngayon ay may dalang bagong uri ng panganib. Ang boses ng isang taong wala ng luhong matakasan at handang manghila ng sinuman pababa sa hukay. Dahan-dahang ibinaba ni Rosa ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig pa sa yelo. Lumingon siya sa gitna ng malawak na salas, kung saan ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila dinudungisan ng presensya ni Carlos. Nakaupo ang lalaki sa malambot na sofa. Suot ang isang malinis na t-shirt na kinuha ni Miguel mula sa sariling gamit.
Hawak ni Carlos ang isang baso ng gatas, dahan-dahang humihigop, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring naglilibot sa mga mamahaling painting at kagamitan sa loob ng bahay. Rosa, bakit ganyan ka makatingin? Dapat kang magpasalamat sa akin. Ang sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng mapait na gaslighting. Kung hindi kita iniwan noon, kung hindi kita hinayaang maghirap, hindi magiging ganito katatag si Miguel. Hindi siya magsisikap na maging kampeon kung hindi ko siya binigyan ng dahilan para magalit. Sa madaling salita, ako ang arkitekto ng tagumpay niyo. Ang bawat salita ni Carlos ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pasensya ni Rosa. Ang mitin ng lalaking ito na baluktutin ang katotohanan ay walang hangganan. Habang nagsasalita si Carlos, nakita ni Rosa si Miguel na nakatayo malapit sa bintana. Nakatingin sa labas kung saan naroon pa rin ang ilang mga sasakyan ng media. Ang likod ng kanyang anak ay tila nakayuko sa bigat ng mundong pilit niyang pinoprotektahan. Architect, Carlos, ang tanging itinayo mo ay isang pader ng pait at gutom. Ang sagot ni Rosa, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang punyal. Huwag mong gamitin ang iyong kabuktutan para bigyang matwid ang iyong pag-alis. Narito ka lang dahil wala ka nang makuhang pagkain sa labas. At ikaw, Miguel, hanggang kailan mo hahayaang sipsipin ng lalaking ito ang iyong dangal? Tumingin si Miguel sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Ma, pakiusap. 1 linggo lang. Hayaan lang natin siyang lumakas ng kaunti. Pagkatapos ay hahanapan ko siya ng matutuluyan. Ayaw kong magkaroon ng headline bukas na namatay ang ama ni Miguel Sandoval sa kalsada matapos itaboy ng sariling anak. Mawawala ang lahat ng endorsement ko, Ma. Ang foundation na itinayo natin, ang mga batang tinutulungan ko. Guguho ang lahat. Naramdaman ni Rosa ang isang matinding pagkapunit sa loob ng kanyang dibdib. Ang sakripisyo niya ay tila naging isang bilangguan para sa kanyang anak. Ang katanyagan na dapat ay naging kalayaan nila ay naging isang kadena na ginagamit ni Carlos para kontrolin sila. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling binuwag ng isang marahas na katok sa pintuang bakal sa labas. Hindi ito ang mahinang katok ng isang humihingi ng tulong, kundi ang hambog na paghampas ng isang taong naniningil ng utang. Nang buksan ng security guard ang gate, isang itim na sasakyan ang humarurot papasok at huminto nang bigla sa tapat ng pintuan. Lumabas mula rito si Stella. Wala na ang dating ningning ng kanyang mga alahas. Ang kanyang damit ay kupas na at ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan at desperasyon. Hawak niya ang isang makapal na brown envelope. Masyadong pribado ang usapang ito para sa labas, di ba? Ang sabi ni Stella habang pilit na pumapasok sa loob ng bahay. Hindi alintana ang pagpigil ng mga katulong. Nagtagpo ang mga mata ni Rosa at ni Stella. 2 dekada ang lumipas, ngunit ang apoy ng galit ay tila kahapon lang nag-umpisa. Ngunit sa pagkakataong ito, si Stella ay hindi dumating para sa pag-ibig ni Carlos. Dumating siya para sa huling hininga ng kanilang yaman. Narito ang mga dokumento, Miguel. Ang sabi ni Stella habang inilalapag ang envelope sa mesa direkta sa harap ni Carlos. Ang mga pirma ng tatay mo sa mga peking papeles noong nagtatrabaho pa siya sa kumpanya. At ang mga litrato ng lahat ng ginawa niyo bago kayo sumikat. Isang tawag ko lang sa press. At ang golden boy ng basketball ay magiging scandal king ng taon. Tumingin si Carlos kay Stella. Ang kanyang mukha
ay nagpakita ng isang kakaibang ekspresyon. Hindi takot, kundi isang lihim na pakikipagsabuatan. Doon na-realize ni Rosa ang katotohanan. Hindi magkaaway si Carlos at Stella. Nagkukunwari silang magkahiwalay upang pasukin ang kanilang buhay mula sa dalawang magkaibang panig. Isang sistematikong pangingikil na inihanda nila para ubusin ang lahat ng pinaghirapan ni Miguel. Naramdaman ni Rosa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa envelope. Pagkatapos ay sa kanyang anak na tila hihimatayin na sa takot. Isang tanong ang umalingaw sa kanyang isipan. Isang tanong na may dalang mapait na kasagutan. Hanggang saan kayang magsakripisyo ng isang ina kung ang mismong anak niya ang nagbubukas ng pinto para sa mga mamatay tao ng kanilang dangal? Huwag mong itago ang katotohanan, Carlos. Sabihin mo sa anak mo kung paano natin pinagtawanan ang bawat patak ng luha ng nanay niya habang namimilipit siya sa sakit sa ospital. Ang boses ni Stella ay tila isang matalas na karit na humiwa sa hangin ng marangyang salas. Tumayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon, habang ang kanyang daliri ay nakaturo sa nangangatal na si Carlos. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang kapayapaang pilit na binuo ni Rosa ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng marahas na alon. Napatitig si Miguel sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang bawat salitang naririnig niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling katiting na pag-asa na meron siya para sa lalaking ito. Ang katahimikan ni Carlos ay naging isang malakas na kumpirmasyon sa kasuklam-suklam na katotohanang matagal nang ibinaon ni Rosa sa kanyang puso. Anong sinasabi mo, Stella? Anong pinagtawanan? Ang tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Isang mapait na halakhak ang isinagot ni Stella habang dinadampot niya ang isang lumang litrato mula sa loob ng brown envelope. Akala mo ba, Miguel, ay aksidente lang ang lahat? Hindi. Planado ang pag-alis ng tatay mo. Noong gabing manganganak ang nanay mo. Habang umiiyak siya sa sakit, nasa kabilang linya ako ng telepono. Naririnig ko ang bawat hininga niya, ang bawat pagsamo niya kay Carlos. At alam mo ba kung anong ginawa ng tatay mo? Pinatay niya ang tawag at sinabing, hayaan mo siyang mamatay doon para wala na tayong gulo. Naramdaman ni Rosa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat alaala ng gabing iyon, ang lamig ng sahig ng ospital, ang kawalan ng perang pambayad sa nurse, at ang pakiramdam ng pagiging basura ay muling bumalik sa kanya na tila isang naglalagablab na apoy. Napahawak siya sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela hanggang sa manginig ang kanyang mga braso. Ang sugat na akala niya ay naghilom na, ay muling bumukas, mas malalim, at mas masakit kaysa noon. At ang pera. Ang dagdag pa ni Stella, ang kanyang tinig ay puno ng pang-uuyam. Ang perang pambayad sana sa operasyon mo para mabuhay ka, Miguel. Hindi lang iyon kinuha ni Carlos para sa akin. Ginamit namin iyon para ipagdiwang ang aming paglaya sa inyo. Habang ang nanay mo ay naghihingalo sa gutom, kami ay nagpapakasasa sa pinakamahaling hotel. Carlos even joked that the money smelled like your mother's cheap laundry soap. Nakakasuka, di ba? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa salas. Tumingin si Miguel kay Carlos. At sa pagkakataong ito, wala na ang awa sa kanyang mga mata.
Wala na ang pag-aalangan. Ang nakita niya ay isang halimaw na nagsuot lamang ng maskara ng isang kaawa-awang matanda. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Miguel ay naging matigas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Totoo ba ito, Papa? Lahat ng ito, totoo ba? Ang boses ni Miguel ay tila galing sa ilalim ng lupa, mababa at mapanganib. Hindi makatingin ng diretso si Carlos. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Miguel, kailangan mong intindihin. Bata pa ako noon. Naguguluhan ako. Bata ka pa. 20 years old ka na noon, Carlos. Hindi ka bata, hayop ka. Ang pagsigaw ni Miguel ay tila isang kulog na yumanig sa mga chandelier ng bahay. Humakbang siya ng mabilis papalapit kay Carlos. Ang kanyang anino ay bumalot sa nangangatog na lalaki. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan ni Miguel ang kanyang career, ang media sa labas, at ang lahat ng kanyang pinoprotektahan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng galit na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Isang galit para sa bawat gabing nakita niyang umiiyak ang kanyang ina ng palihim. Mabilis na humarang si Rosa sa pagitan ng kanyang anak at ni Carlos. Ang kanyang palad ay nakadapo sa dibdib ni Miguel. Pinipigilan ang pagbulusok ng galit ng anak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Carlos. Ngunit wala itong bahid ng galit, tanging isang malalim at nakapangingilabot na kawalan ng pakialam. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay para sa isang taong matagal nang patay sa ating buhay, Miguel. Ang boses ni Rosa ay kasing lamig ng semento sa ospital. Carlos, Stella, nakuha niyo na ang gusto niyo. Naipakita niyo na kung gaano kayo kadumi. Ngunit, hindi pa tapos si Stella. Isang dokumento pa ang kanyang inilabas, isang dokumentong may selyo ng korte. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan, Rosa. May pirma si Carlos dito na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay bahagi ng ari-arian na hindi pa legal na nahahati sa pagitan nyo. Isang demanda lang. At kukunin ko ang kalahati ng lahat ng meron kayo. Ang bawat hininga ni Rosa ay naging mabigat. Ang bitag ay hindi lamang emosyonal. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa lahat ng kanyang itinayo. Habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa mga bintana, naramdaman ni Rosa na ang bawat patak nito ay tila isang babala. Sino ang tunay na magtatagumpay sa labanang ito? Ang ina na handang ibigay ang lahat, o ang mga linta na handang ubusin ang huling patak ng dugo para sa kanilang sariling kapakanan? Ilabas niyo na ang lahat ng mga kamera. Tawagin niyo ang bawat reporter na nasa labas. Wala na akong pakialam kung gumuho ang mundo ko ngayong gabi. Ang boses ni Miguel ay tila isang malamig na hanging amihan na biglang naging isang dambuhalang ipo-ipo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot para sa kanyang career, ay ngayon ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng isang taong wala nang balak itago ang katotohanan. Dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak sa kanyang ina at humarap kay Stella at Carlos nang may paninindigan na hindi matitinag ng kahit anong dokumento. Napatigil si Stella sa kanyang pagtawa. Ang kanyang kamay na hawak ang brown envelope ay biglang nanginig. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Inakala niya na luluhod si Miguel, na magmamakaawa ito para sa kanyang mga endorsement at para sa kanyang malinis na pangalan. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking handang sunugin ang sarili niyang palasyo
para lamang mapalayas ang mga anay na sumisira rito. Anong sinasabi mo, Miguel? Masisira ka. Magiging basura ang pangalan mo sa buong mundo. Ang sigaw ni Stella, ang kanyang boses, ay naging matinis sa kaba. Hayaan mo silang makita ang lahat, Stella. Hayaan mong malaman ng mundo na ang kampeon na hinahangaan nila ay anak ng isang lalaking nagnakaw ng pambayad sa ospital ng sarili niyang asawa. Ang boses ni Miguel ay matatag. Bawat salita ay may bigat ng 2 dekadang paghihirap. Hayaan mong malaman nila na ang Golden Boy ay pinalaki ng isang babaeng namuti ang mga kamay sa paglalabada habang ang kanyang ama ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang kanyang kabit. Kung ang katotohanan ang tatapos sa karir ko, malugod ko itong tatanggapin. Napatingin si Carlos sa kanyang anak at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na bahagi ng kanyang pag-arte. Nakita niya ang sarili niya kay Miguel, ngunit isang bersyon na may dangal. Isang bersyon na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ang kanyang plano na gamitin ang kahihiyan ni Miguel laban sa kanya ay tila bumalik sa kanya bilang isang matalim na boomerang. Miguel, anak, huwag mong gawin ito. Masisira ang kinabukasan mo. Ang bulong ni Carlos, ang boses, ay puno ng tunay na desperasyon dahil alam niyang kapag bumagsak si Miguel, wala na rin siyang makukuhang kahit ano. Ang kinabukasan ko ay binuo ng nanay ko mula sa wala, Carlos. At hinding-hindi ko hahayaan na ang kinabukasang iyon ay maging kasangkapan mo para saktan pa siya lalo. Ang sagot ni Miguel bago siya lumingon kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay lumambot, puno ng pagsisisi. Patawad, ma. Patawad dahil hinayaan kong pumasok ang lason na ito sa bahay natin dahil sa takot ko. Hindi ko kailangan ng katanyagan kung ang kapalit nito ay ang makita kang muling dinudurog ng mga taong ito. Naramdaman ni Rosa ang isang mainit na bugso ng damdamin na lumunod sa kanyang puso. Ang bawat gabing puyat, ang bawat kalyo at ang bawat panlalait na tinanggap niya ay tila nagkaroon ng pinakamataas na halaga sa sandaling iyon. Ang kanyang anak ay hindi lamang naging isang kampeon sa court. Naging kampeon ito ng kanyang dangal bilang isang ina. Dahan-dahang lumapit si Rosa kay Stella. Kinuha niya ang brown envelope mula sa nanginginig na kamay nito. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang pinunit ang mga dokumento sa loob nito, hindi dahil wala itong bisa, kundi dahil hindi na siya natatakot sa kahit anong banta. Maaaring makuha niyo ang kalahati ng bahay na ito, Stella. Maaaring makuha niyo ang bawat sentimo sa bangko ni Miguel. Ang boses ni Rosa ay kasing tahimik ng gabi pagkatapos ng bagyo. Pero hinding-hindi niyo makukuha ang isang bagay na kailanman ay hindi niyo naramdaman, ang kapayapaan ng isang malinis na konsensya. Carlos, Stella, lumabas na kayo. Ngayon din, hindi kami aalis. May karapatan ako rito. Ang sigaw ni Carlos, habang pilit siyang kumakapit sa sandalan ng sofa. Sa gitna ng kanyang galit, isang ideya ang muling pumasok sa kanyang sakim na isipan. Tumayo siya at mabilis na tumakbo patungo sa balkonahe ng ikalawang palapag na nakadungaw sa labas, kung saan naroon ang mga reporter. Tingnan niyo kung paano ako itaboy ng sarili kong anak. Ang sigaw ni Carlos mula sa itaas, habang ang mga flash ng kamera ay muling nagsimulang kislap mula sa ibaba. Tatalon ako, mas mabuti pang mamatay kaysa maranasan ang kalupitan ng sariling dugo. Ang hiyawan ng mga tao sa labas ay naging isang nakatitindig balahibong ingay. Ang bawat segundo
ay tila isang eternidad habang nakatayo si Carlos sa gilid ng pasamano, handang gamitin ang kanyang sariling buhay bilang huling alas para sirain ang pangalan ni Miguel sa harap ng buong bansa. Napatigil ang hininga ni Rosa. Tumingin siya kay Miguel at nakita niya ang matinding dilema sa mga mata ng kanyang anak. Kung tatalon si Carlos, kahit ano pa ang katotohanan, si Miguel ang magiging habambuhay na kontrabida sa paningin ng mundo. Isang maling hakbang at ang lahat ay maglalaho sa isang madugong wakas. Tumalon ka, Carlos. Sige, tumalon ka kung sa tingin mo ay iyan ang huling paraan para maging bida ka sa kwentong ito. Ang boses ni Rosa ay kasing lamig ng hanging dala ng papalapit na bagyo. Ngunit mayroon itong kakaibang tatag na nagpatahimik maging sa mga reporter sa ibaba. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa balkonahe. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang marahang padyak ng katarungan sa ibabaw ng mga kasinungalingang itinanim ni Carlos. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Tumayo siya sa tabi ng pintuan ng balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang gilid habang ang ulan ay nagsisimulang bumasa sa kanyang mukha. Napatigil si Carlos. Ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa pasamano ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa gulat. Inasahan niyang makikita ang takot sa mga mata ni Rosa. Inasahan niyang luluhod ang kanyang anak sa harap ng maraming tao para lamang pigilan siya. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Rosa ay isang malalim at nakapangingilabot na pagkaawa. Ang uri ng pagkaawa na ibinibigay sa isang maliit na insekto na nagpupumilit lumaban sa isang dambuhalang apoy. Rosa, anong sinasabi mo? Mamamatay ako. Masisira ang anak mo. Ang bulyaw ni Carlos, bagaman ang kanyang boses ay nawawalan na ng katiyakan. Masisira siya. Carlos, 20 taon na kaming sira dahil sa iyo. Inilibing mo na kami noon sa ospital, di ba? Ang kamatayan mo ngayon ay magiging isa na lamang tuldok sa mahabang listahan ng iyong mga kaduwagan. Ang boses ni Rosa ay pumailan lang. Sapat na upang marinig ng mga mikropono sa ibaba. Tumalon ka at patunayan mo sa buong mundo na hanggang sa huling sandali wala kang ibang inisip kundi ang sarili mo. Patunayan mo na mas mahalaga sa iyo ang iyong pride kaysa sa buhay na ibinigay mo sa anak mo. Napatingin si Carlos sa ibaba, kung saan ang mga flash ng kamera ay tila mga nanunuudyok na mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-arte ay nag-umpisang gumuho. Ang takot sa taas ay unti-unting naging mas matindi kaysa sa kanyang pagnanais na manakit. Napagtanto niya na ang kanyang huling alas ay wala ng bisa. Ang mag-inang dati niyang kontrolado sa pamamagitan ng takot ay ngayon ay malaya na dahil handa na silang mawala ang lahat. Huwag lamang silang muling mabilanggo sa kanyang mga kamay. Patawad, Rosa, patawad. Ang tanging naibulalas ni Carlos habang ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng balkonahe. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na para sa kamera. Iyon ay ang tunay na iyak ng isang taong na-realize na siya ay nag-iisa na sa gitna ng kanyang sariling kasamaan. Lumapit si Miguel at inalalayan ang kanyang ina palayo sa gilid ng balkonahe. Tumingin siya sa kanyang ama at sa pagkakataong ito, wala nang galit. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na pagtanggap na ang lalaking ito ay wala nang puwang sa kanilang buhay. Sa ibaba, ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Ang dula na inihanda ni Carlos ay nagkaroon ng ibang wakas.
Ang bawat salita ni Rosa ay naging isang pampublikong deklarasyon ng kanilang katatagan. Sa loob ng ilang minuto, ang mga security guard ng subdivision ay dumating at dahan-dahang inakay si Carlos at Stella palabas ng mansyon. Wala nang hiyawan, wala nang laban. Ang dalawang linta ay dahan-dahang kinaladkad palayo, bitbit ang kanilang mga basag na pangarap, at ang kahihiyang sila mismo ang gumawa. Naiwang nakatayo si Rosa at Miguel sa gitna ng kanilang salas. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang may dalang kapayapaan. Tumingin si Miguel sa kanyang ina at niyakap ito ng napakahigpit. Tapos na, Ma. Wala na sila. Ang bulong ni Miguel habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ni Rosa. Hindi pa tayo tapos, Miguel. Ang mahinahong sagot ni Rosa habang hinahaplos ang likod ng anak. Ngayon pa lang tayo magsisimulang mabuhay ng tunay. Bukas, haharapin natin ang mundo. At sa pagkakataong ito, wala na tayong itatago. Ngunit habang sila ay naglalakad patungo sa loob, napansin ni Rosa ang isang maliit na sobreng naiwan ni Stella sa mesa. Hindi ito ang brown envelope na naglalaman ng mga banta. Ito ay isang puti at lumang sobre na may sulat kamay ni Lola Carmen. Isang lihim na itinago ni Stella sa loob ng 2 dekada. Isang lihim na maaaring magbigay ng panibagong kahulugan sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Rosa. Dahan-dahang binuksan ni Rosa ang sobre at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Ang huling piraso ng puzzle ay nahanap na at ito ang magiging susi sa kanilang huling paglaya o sa isang panibagong unos na hindi nila inaasahan. Hindi ang yaman o ang katanyagan ang magliligtas sa atin, kundi ang katotohanang hinding-hindi nila mananakaw ang iyong puso, Rosa. Ang boses ni Lola Carmen ay tila muling umalingaw-ngaw sa pandinig ni Rosa habang binabasa niya ang sulat na may mga bakas pa ng natuyong luha. Ang papel ay luma na, madilaw at marupok. Ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay may dalang bigat na tila isang huling habilin mula sa kabilang buhay. Doon nalaman ni Rosa ang katotohanang itinago ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon na noong gabing nakahiga siya sa ospital at kinuha ni Carlos ang kanyang pera. Mayroon pang isang maliit na halaga na isiningit si Lola Carmen sa loob ng punda ng kanyang unan. Isang maliit na halaga na sapat lamang para sa kanyang gamot. Isang sakripisyong ginawa ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagbebenta ng tanging natitirang alahas nito. Naramdaman ni Rosa ang isang matinding init na dumaloy sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga pisngi. Ang pagkatuklas na ito ay tila isang huling yakap mula kay Lola Carmen. Isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, hindi siya kailanman naging tunay na mag-isa. Ang pagmamahal ng isang ina ay ang invisible na kamay na sumasalo sa kanya sa bawat pagkadapa. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang kulay kahel na liwanag nito ay tumatama sa mga bintana ng mansyon. Tila ba binubura ang lahat ng pait ng nagdaang gabi. Nagpasya si Miguel na lumabas at harapin ang media na kanina pa naghihintay. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumabas bilang isang basketball star na may kinatatakutang skandalo, kundi bilang isang anak na may dalang katotohanan. Naglakad si Miguel patungo sa gate. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay walang bahid ng takot. Sa harap ng mga mikropono at mga kamera, isinalaysay niya ang lahat. Ang kwento ng sapatos na may tagpi, ang kwento ng tubig na may asukal, at ang kwento ng kataksilan ni Carlos.
Ang bawat salita niya ay tila isang malinis na tubig na naguhugas sa kanyang pangalan. Ang mga tao sa buong bansa na nanonood ng live broadcast ay hindi nakakita ng isang walang pusong anak, kundi isang bayaning pinalaki sa gitna ng apoy ng pagsubok. Ang tagumpay ko ay hindi ko pag-aari. Ang sabi ni Miguel sa harap ng bansa, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ito ay pag-aari ng isang babaeng hindi sumuko noong ang buong mundo ay tumalikod sa kanya. Carlos Sandoval, pinatatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bahagi mo sa aking kinabukasan. Malaya na kami. Sa loob ng salas, pinanood ni Rosa ang kanyang anak sa screen. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ito na ang huling kabanata ng kanilang paghihirap. Sina Carlos at Stella ay tuluyan ng naging bahagi ng nakaraan. Mga aninong naglaho sa pagsikat ng araw. Wala na silang kapangyarihan na saktan pa ang kanyang pamilya. Dahan-dahang itiniklop ni Rosa ang sulat ni Lola Carmen at inilagay ito malapit sa kanyang puso. Tumayo siya at naglakad patungo sa hardin kung saan ang mga bulaklak ay nagsisimula ng bumuka sa ilalim ng init ng umaga. Ang bawat hininga niya ay tila mas magaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang awit ng pasasalamat. Naramdaman ni Rosa ang mga bisig ni Miguel na yumakap sa kanya mula sa likuran. Sabay nilang pinanood ang paglipad ng mga ibon patungo sa asul na langit. Ang 2 dekada ng luha ay naging isang karagatan ng karunungan at pag-ibig. Ang sugat na dati ay nagdurugo, ay naging isang pilat na sumisimbolo sa kanilang katatagan. Tara na sa loob. May bagong araw na naghihintay sa atin. Ang malambing na aya ni Miguel. Tumango si Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Habang dahan-dahan silang naglalakad, pabalik sa loob ng kanilang tahanan, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang kaligayahan ng isang taong tunay ng malaya mula sa kadena ng nakaraan. Ngunit habang sila ay papasok, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Rosa habang nakatingin sa larawan ni Lola Carmen sa dingding. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at kapatawaran, sapat na ba ang lahat ng ito upang hilumin ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan? O mayroon pa bang mga bahagi ng kanyang puso na mananatiling nakakandado sa alaala ng ospital at ng sapatos na may tagpi? Ang bawat talbog ng bola sa sementadong court ng Barangay Pag-asa ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Rosa. Nakaupo siya sa isang mahabang bench sa gilid ng bagong tayong Lola Carmen Sports and Learning Center. Isang gusaling itinayo ni Miguel para sa mga batang nangangarap sa gitna ng karukhaan. Ang hapon ay balot ng gintong liwanag ng paglubog ng araw. Tila ba ang langit mismo ay nakangiti sa kapayapaang namamayani sa paligid. Pinanood ni Rosa si Miguel habang tinuturuan nito ang isang maliit na batang lalaki kung paano ang tamang paghawak ng bola. Ang bata ay suot ang isang malinis at matibay na sapatos. Malayo sa sapatos na may tagpi na naging simbolo ng kanilang paghihirap noon. Sa bawat tawa ni Miguel, nakikita ni Rosa ang bunga ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo. Ang kanyang anak ay hindi lamang naging isang kampeon sa laro, kundi naging isang kampeon ng buhay. May pusong marunong lumingon sa pinanggalingan at kamay na laging handang tumulong. Naglakad si Miguel patungo sa kanyang ina at naupo sa tabi nito. Pinunasan niya ang kanyang pawis gamit ang isang malinis na tuwalya
bago inakbayan si Rosa. Ma, tignan mo sila. Parang ako lang noon, di ba? Pero sa pagkakataong ito, wala na silang kailangang katakutan. Mayroon na silang pagkakataon. Ang sabi ni Miguel sa isang boses na puno ng kagalakan at pasasalamat. Ngumiti si Rosa at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang mga kalyo sa kanyang mga palad ay tila naging mga munting peklat na lamang ng isang digmaang matagal nang natapos. Iyan ang tunay na tagumpay, Miguel. Hindi ang mga medalya o ang yaman, kundi ang kakayahan mong magbigay ng pag-asa sa iba dahil alam mo ang pakiramdam ng mawalan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi na iwasan ni Rosa na isipin si Carlos. Balita niya ay namumuhay ito ngayon sa isang maliit na shelter para sa mga matatanda, malayo sa kahit anong karangyaan. Ginugugol ang kanyang mga huling araw sa pagsisisi at pag-iisa. Si Stella naman ay balitang nahaharap sa napakaraming kaso ng estafa at tuluyan ng iniwan ng lahat ng kanyang mga kakilala. Hindi na nakaramdam ng galit si Rosa. Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang kapatawaran na ibinigay nila ay hindi dahil nagbago ang mga ito, kundi dahil ayaw na nilang hayaan ang nakaraan na magkaroon ng kapangyarihan sa kanilang kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay ang huling susi na nagbukas sa pinto ng kanilang kalayaan. Ma, nakapagdesisyon na ako. Sa susunod na buwan, pupunta tayo sa probinsya. Dadalaw tayo sa puntod ni Lola Carmen. Gusto kong ipakita sa kanya ang lahat ng ito, ang sabi ni Miguel habang nakatingin sa malayo. Matutuwa ang lola mo, anak. Siya ang tunay na anghel na nagbantay sa atin noong tayo ay nasa dilim pa. Ang sagot ni Rosa habang nararamdaman niya ang init ng sulat ni Lola Carmen na nananatiling nakatago sa kanyang puso. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa barangay, ang mga ilaw sa center ay nagsimulang magliwanag. Ang mga bata ay nagsimula ng magsiuwi sa kanilang mga pamilya. Dala ang mga bagong pangarap at busog na sikmura. Tumayo ang mag-ina at dahan-dahang naglakad patungo sa kanilang sasakyan. Wala nang mga paparazzi, wala nang mga banta, wala nang mga lihim. Ang kwento ni Rosa ay hindi lamang kwento ng isang babaeng iniwan at nasaktan. Ito ay isang dakilang epiko ng pag-ibig ng isang ina na mas matibay pa sa bakal at mas malalim pa sa karagatan. Sa bawat patak ng luha na dumanak noon, isang binhi ng katatagan ang naitanim. At ngayon, ang binhing iyon ay naging isang dambuhalang puno na nagbibigay ng silong sa marami. Sa huling pagkakataon, lumingon si Rosa sa court kung saan ang mga bata ay huling naglaro. Sa kanyang imahinasyon, tila nakita niya ang kanyang sariling ina, si Lola Carmen, na nakatayo sa gitna ng court, nakangiti at kumakaway sa kanya. Isang payapang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang dusa ay natapos na. Ang pait ay naging tamis. At sa ilalim ng bawat bituin sa langit, alam ni Rosa na sa wakas sila ay tunay ng nakauwi. Hindi lamang sa isang marangyang bahay, kundi sa isang buhay na puno ng pag-ibig, dangal, at walang hanggang kapayapaan.